Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay, dito na tayo sa verse 11 ng chapter 2 ng Kawikaan. Pero bago ang lahat, ay explain ko muna kung ano yung aking natutunan dito. Sa verse 1 to 5 ng chapter 20 ng Isaias. At yun, ang nakuha kong aral dito ay itong verse 2, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Isaias na anak ni Amos, ubarin mo ang iyong damit, panluksa at mag-alis ka ng sadalyas. Gayon nga ang ginawa ni Isaias at lumakad siya, ubad at nakayapak. Ang nakita kong aral dito, sa verse 2, na kung gaano katapat si Isaias sa ating Panginoon. Ang nakuha kong aral dito, at ang aking natutunan dito, ay yung matuto tayong sumunod sa utos ng Panginoon. Kahit na parang hindi tayo komportable dun sa bagay na ipinapagawa niya sa atin. Umaga, sumunod tayo ng may paggalang at bukal sa kalooban natin. Yun po yung nakuha ko pong aral dito sa verse 2. Na, alam mo yun, kahit na medyo mahirap, kahit na parang nakakahiya, sumunod po tayo. Isang halimbawa po na pwede ko pong gawing halimbawa, pag po halimbawang inutos po ng Panginoon sa atin na tayo po ay mag-invite sa ating mga mag-anak, sa ating kaibigan, sa ating kakilala, mag-invite po tayo. Yun po. Sa pamamagitan po ng ating pastor at pastora na ginagamit po ng ating Panginoon, doon niya po, yun po yung gagawin niya pong way ng ating pastor at pastora na inilagay po sa ating buhay. Sana po ay naunawaan niyo po itong aking explanation. Sa pamamagitan po ng ating pastor at pastora, doon po niya ipapaalam yung kanya pong gustong ipagawa po sa atin. Sa pamamagitan po ng kanya pong lingkod. Sapagkat ang pastor po at pastora ay ginagamit po ng Panginoon sa ating buhay upang mag-lead sa kanya. Patungo po sa presensya niya, nagtuturo po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Sila po yung pinakang ginagamit po ng Panginoon sa ating buhay upang maunawaan po natin yung pong sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible nila, ng mga pangangaral po nila. Yun po. At yun po, ang pinakang natutunan ko po dito, sumunod po tayo sa ipinapagawa po ng ating Panginoon. Kahit na parang nakakahiya or hindi tayo komportable, sumunod po tayo. At ngayon po ay dito na po tayo sa Kawikaan, chapter 2. Devotional recap na po tayo. At sana po naunawaan niyo po yung aking gusto pong iparating patungkol po dun sa verse 1 to 5 ng Isaias. Yun po.
Pwede po kayo mag-comment dito po sa baba ng aking video kung naunawaan nyo po or kung hindi nyo po naintindihan. Pwede ko po itong ulitin. At yun po, ipapaliwanag ko po ng mas maayos at mas detalyado. Yun po. At ngayon ay verse 11 to 22 na po yung ating babasahin. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Ang mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila, di sila maasahan. Sila ay di tapat, hindi mapapagkatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang mukhang akit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binabaliwala niya, kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawasakan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na nakakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang pamumuhay na tapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama ay lupay. Ngunit ang masama sa lupay mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ang natutunan ko dito sa verse 11 to 15, verse 11 hanggang 22 ay itong buong verse ng 11 to 22. At yun, ang natamong kaalaman ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa liko-likong landas. Dito pa lang sa verse 11, ang natamong kaalaman sa mabuti, ito ay maglalayo sa masamang pamumuhay. At doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ipinapakita ng verse 11 to 12. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa likulikong landas, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ay ang nais ay kaguluhan. Dito pa lang sa verse 11 to 12, pinapakita dito na kung meron tayong kaalaman at unawa, malilihis tayo sa landas ng masasama. Yung masamang impluwensya, masamang kaisipan, masamang pananaw, at yun po yung aking natutunan po dito sa verse 11 to 12. Ilalayo ka rin ito sa mga kampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Ang mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang
ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa verse 13 to 14, sinasabi na base sa aking pagkakaunawa dito, ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan. Hindi ako pamilyar doon sa tampalasan na salita na lumang Tagalog na salita natin. Pero base sa aking pagkakaunawa, yung parang sinasabi dito na yung paano ba? Yung maling pananaw. Sana po ay naunawaan niyo po. Pwede niyo po akong i-correct patungkol po dito sa salitang tampalasan. Na ang landas ay pinili ng kadiliman. Yung pong landas ng kadiliman, base po sa aking pagkakaunawa, depende po kasi ito eh. Yung landas ng kadiliman, yung pamumuhay na namumuhay sa masamang pamamaraan, masamang gawain, yun po. Yun po yung naunawaan ko po dito sa verse 13 to 14. Sa ugaling taglay nila, hindi sila maasahan. 15, yung mga ugali nila ay hindi maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapapagkatiwalaan. At yun po, hanggang dito na lang muna sa verse 11 to 15, yung aking pong iipapaliwanag. At ngayon po, ay isusulat ko na lang po muna siya dito. At siguro po, babalikan ko po siya sa susunod po na linggo. Ito pong verse 16 to 22. At yun po. Ang kalaman at unawa ay nagdudulot ng mabuting pamumuhay. Yun po ang naunawaan ko po dito. March 8. Baliktad na. Bale.
At yun, ang ganda bali-baliktad yung aking sulat. Siya, yan. Yung verse 12, verse 15, 14, wala yung 13, saka, yan. Wala yung 13, yun lang. So, ilalagay ko na lang siya dito. Para hindi ko siya kalimutan. Babalikan ko na lang to sa linggo. Napakita dito. Dito na. Tayo. Makikinig sa itinuturo sa ating Panginoon. Ang Kawikaan, verse 11 ng chapter 20. Ang Kawikaan, verse 2, chapter 2, verse 11 to 22, ipinapakita dito kung tayo ay makikinig sa itinuturo sa atin ng Panginoon, tayo ay matatamo kaalaman sa mabuting pagpapahalaman.
ang mata mong kaalaman ang siyang mag-iingat sa buhay at na bukas natin. Ang sinulat ko dito, pinapakita dito kung tayo ay makikinig sa ating itinuturo sa atin ng Panginoon, tayo ay magtatamo matatamo natin matatamo natin ang kaalaman sa mabuting pagpapasya. Ang matamong kaalaman ang siyang mag-iingat sa buhay at kinabukasan natin. Ingatan mga tinuro ng pastor at tuloy nabasa ng okay. Sikapin matuto Panginoon tulungan matuto
At yan, hanggang dito na lamang. Muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. At yan, medyo antok na rin ako. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.